gagawin mo truth. So alamin natin kung ano yung pagpapalanan sa mga bagay-bagay. No? Pag-aralan natin, sabi ng ibang church, ano ba sabi ng ibang church tungkol sa ating paksa ngayon, yung salitang born again. Pag-aralan natin yung salitang born again. No? Naririnig ko ba yung born again? Narinig natin. Sabi ng iba, ang pagiging born again o kapanganakang muli, sa Tagalog po yun ay kapanganakang muli. Binanggit po yun ng ating Panginoong Kristo sa John 3:3. Dahil po sa John 3:3, sabi niya ganito po sinabi ng ating Panginoong Jesus. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak na muli ay hindi siya makakakita ng salita ng Diyos. So, ito yung ginamit ng ating Panginoon, yung kapanganakang muli. Ito po yung sa Biblia, ito po yung bagong tipan ng ating Diyos. Ito yung hinula sa lumang tipan. Sabi sa lumang tipan ay ibigay tayo ng bagong puso. Yung ating puso matigas ay magiging malambot. Ngayon, nangyayari lang yun kapag tayo ay nakaranas ng tinatawag na born again o kapanganakang muli. Kaya sa iba, sabi nila ang kapanganakang muli, sabi ng mga churches, paano raw mapanganak muli? Sa kanila ay bautismo sa tubig. Yun yung sabi ng ibang church, ang kapanganakang muli o pagiging born again daw, dapat mabautismo ka daw sa tubig. Tignan natin kung yung ba talaga ang tinuturo ng Biblia na kapag ikaw ay nabautismo sa tubig, born again na. Sa Bible po ay ang pagiging born again ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Gaya po ng sinabi ng ating Panginoon ito Kristo dito, sa iba gaya sa Romano Katoliko, para daw ma-born again ka o maipanganak ng muli, kailangan daw bautismuhan sa tubig o binyagan. Tignan natin kung ano ba ang turo ng Biblia. Sa ibang mga churches din, ganun din. Para daw ikaw maipanganak ng muli, kaya sa dating daan, ganun din. Bautismo din sa tubig. Yun po yung kanilang aral. Yun yung aral ng Katoliko, yun yung aral ng dating daan na kapag ikaw daw ay binautismo sa tubig, born again ka na daw. Ngayon, ang ginamit po nilang talata dyan ay itong John 3:5. Yun po ang ginamit. Kasi doon sa 3, nagsalita po si Jesus, kailangan ang tao'y ipanganak na muli. Ngayon, nagtanong po yung si Nicodemo, sabi niya, paano daw maipanganak? Sabi niya, na muli. Sumagot po ang Panginoon. Sabi niya, ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun, ito po yung ginamit nilang talata. Na paano daw ma-born again, kailangan ipanganak daw ng tubig. Ngayon, sabi nila, itong tubig na ito, pinaliwanag nila, ay bautismo daw sa tubig. Yun yung turo nila, Yun yung turo ng Katoliko. Kaya kailangan bautismo ka sa tubig, binyagang ka raw, para ikaw daw ay ma-born again, o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para yung sanggol nga, papasok daw sa langit kapag binyagan. O yung nawisikan ng tubig. Kasi nga, dito nila kinuha yung verse. Dito sa tubig, salitang tubig. Alam nyo, anong kahulugan ng Biblia patungkol doon sa tubig o paano ma-born again? Yung tubig po rito ay ginawa kasi nilang literal.
O, literal na tubig. Bawa, babautismo ka ng literal na tubig. O, sa swimming pool, o kaya sa dagat. So, pag nabautismo ka daw, born again ka na. Kaya sabi nila, ang nagpapaborn again ay yung tubig, literal. Kaya doon sa Katoliko, no, sa Romano, bibinyagan, wiwisikan nung tubig. Hindi naman nilulubog eh, winiwisikan ng tubig. Yung sanggol, winiwisikan. Kaya sabi nila, yun daw ang nagpapa-born again. So, kaya kailangan ng tubig. Ngayon, ano kaya yung kahulugan ng Biblia kung paano maipanganak na muli? Ano yung tubig na ito? Tingnan natin sa Santiago 1. Tingnan natin sa Santiago 1:18. Ganito po nakalagay. Tingnan natin kung ano ba yung tubig na yon talaga. Kung literal ba yon o hindi literal. So, pinatawag na figurative lang o inihahalin tulad. No? Tayo natin sa 18. Sa kanya sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Paano daw maipanganak? Sabi dito, sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Kasi siyempre, spiritual ito. Hindi naman tayo papanganak sa laman ng salita ng katotohanan. No? Ang ipapanganak ng muli, yung espiritu. Hindi po yung laman kasi mas malalaki na tayo eh. Talaga namang papasok na tayo sa tiyan ng nanay natin. Tapos, ay, panganak mo nga ako uli. Hindi naman pwede. Ang ibig sabihin ng kapanganakang muli ay yung espiritu, yung puso, maipanganak na muli, yung pagkataong loob, yun ang ma-born again. Kaya sabi rito sa Santiago 1:18, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya yung kapanganakang muli ay kapanganakang muli sa pamagitan ng Diyos na gagamitin yung salita para tayo ma-born again. Hindi siya literal na tubig. No? Yung tubig ay ibig sabihin salita po ng Diyos yun. Kaya inulit po ni Peter, ganito sa 1 Pedro 1:23. Basahin din natin. Kanina kay Santiago yung testigo natin na ang magpapanganak sa atin ay salita ng katotohanan. Kaya nga, knowing the truth. No? Hindi naman ibig sabihin na bautismo ka sa tubig, born again ka na. Gaya ng Katoliko, yung bata, nawisikan ng tubig, ibig ba sabihin yung bata born again na. No? O kaya yung ilulubog yung tao, born again na ba? Ang sabi ay sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Yung tayo magpapanak. Inulit niya ni Pedro. Si Pedro naman ang ating saksi. Yamang pinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at mamamalagi. Similen tulad yung binhi sa salita. Ingalin tulad din. Sabi niya, yamang pinanganak kayong muli, hindi raw sa binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos na hindi nasisira. Di ano yung nagpapanganak na muli sa atin? Ayon sa Biblia, salita ng Diyos. Di dalawa na yung testigo natin. Si Santiago at saka si Pedro. Santiago at saka si Pedro. Sabi ni Santiago, pinanganak kayo sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Sabi naman ni Pedro, kayo ipapanganak na muli sa pamagitan ng salita ng hindi nasisira kung minamamalagi. Di dalawa na yung testigo. Tignan naman natin si Pablo. Sa Ephesians 5. Sahin natin sa Ephesians 5:24. 25. Yun. Basahin natin sa 25. Sabi niya, mga lalaki,
bigyan ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. No? Yun. Ito, pinaliwanag na yung tubig. Ano daw yung tubig? Na may salita. Sa mga kapatid, yung tubig ay hindi siya literal na tubig, kundi salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, upang pakabanalin ito, yung iglesia daw, tayo, pababanalin. Na nilinis, sabi nga, sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. In-interpret, yung tubig ay salita. Mayroon ng pentarpet, Marie. Andun sa ano mo? May kuha na. Yun, yung topic po natin na ito ay, kasi sa ibang church ay yung talaga ang kanilang paliwanag. Ang born again daw, nagpapa-born again daw, tubig. No, yun yan. Sa Romano Katoliko, sabi nila, kailangan binyagan ka para daw ma-born again. Kasi nga, ang interpretasyon nila doon sa sinabi ni Jesus Christ, yung ipanganak tayong muli sa pamagitan ng tubig, sabi niya ay literal na tubig ang kanilang interpretasyon. Ngayon, sa pag-aaral ng Biblia, dapat ang mag-i-interpret, di ba, Biblia, hindi yung tao. Kasi sila nag-interpret, sila nagpaliwanag eh. Sabi nila, kailangan daw kayong mabautismohan sa tubig. Gumagamit din sila ng talata, kaya lang, mali yung paliwanag. Kaya, ang turo nila ngayon, kailangan kayong mabinyagan para daw kayong ma-born again. Kasi, ang naboborn again po ay yung puso, hindi po yung laman. Hindi naman maboborn again yung laman eh. Yung laman natin, hindi maboborn again. Ito, malalaki na tayo. Hindi man tayo papasok doon sa nanay natin, tapos lalabas tayo. Kasi, ito yan eh. Ito yung tao eh. Yan yung tao eh, di ba? Ito yung espiritu, kunyari yung puso, no? Yan. Ito yung kaluluwa. Yan yung kaluluwa eh. Yan. Ito naman yung espiritu. Espiritu. Ito naman yung katawan. Yan. Tatlo yung three dimension of man eh. Spirit, soul, and body. Ngayon, hindi naman pwedeng ang body natin ang mapanganak na muli. Hindi naman pwede yung katawan. Diba ba? Kahit naman yung sanggol, pinanganak na, hindi naman pwedeng ibalik eh. No? Tapos sige, mapanganak ka muli. Kaya ang mapapanganak na muli na sinasabi sa Biblia, ito po yung espiritu. Hindi yung kaluluwa. Yung isip yan eh. Hindi naboborn again ang kaluluwa. Ang naboborn again ay yung espiritu, yung pagkataong loob. Pag sinabing espiritu, may tao sa katawan. Yun yung taong loob. Sabi niya, ganda naman ang loob ng tao na yan. May tao doon. Hindi yung katawan yung tao na talaga. Ang tunay na tao yung nasa loob. Ngayon, yun yung nagpapaborn again. Ngayon, kaya bang maborn again ito sa magitan ng tubig? So, kasi nga binanggit daw ni Jesus Christ yung salitang tubig. Na in-interpret naman ng iba ng tubig daw na ito ay bautismo sa tubig. Sa makatid, sa pamagitan ng bautismo sa tubig, sabi ng ibang church born again ka daw. Ano naman ang sabi nga ng Biblia? Hindi po yung tubig na literal ang nagpapaborn again. Ang nagpapaborn again sa tao ay salita ng Diyos, huhugasan ka. Kapag nakapakinig ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, huhugasan ng Diyos yung espiritu natin sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya mahuhugasan ito ang puso. Doon na siya maboborn again. Hindi yung pag binautismo ka sa tubig, ilulubog ka. Kasi ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig, bautismo, lubog. Kaya sabi nila, ilubog ka raw. Yung sa Katoliko naman, wisik, hindi lubog. Wisik, tubig pa rin yun. Alam nila, yun na yung nagpapaborn again. Dapat,
Kaya nga yung church na to ay knowing the truth. Ano ba sabi ng Biblia patungkol doon? Yun nga, ang sabi ng Biblia, yung tubig na binanggit ni Jesus Christ, ulitin ko lang po yung pagbasa, no? Dito kasi nila kinuha yung paano daw ma-born again eh. Doon sa sinabi ni Jesus Christ na tubig. No, nagtanong kasi yung Pariseo kung paano ma-born again. Sinagot siya ni Jesus Christ, ito nga. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus sa kay Nicodemo, kailangan tayo ipanganak ng tubig. Ngayon, hindi po literal ito, yung tubig. Kasi baka mamaya basahin ninyo, sabihin nyo tubig na nasa drum, tubig na nasa gripo, o tubig sa dagat, tubig sa swimming pool, o kung ba pwedeng tubig na pwedeng paglubugan. Tubig, no? Dagat, o kung sapa, kung pwede, o kaya kung malinis-linis. Yun yung nilulubugan, no? Kasi tubig, kaya sabi nila ngayon, doon daw yung nagpapabon again, tubig. Literal. Hindi nga tubig literal eh. Kasi in-interpret nga ng Bible, no? Gaya ng binasa natin, 1 Peter 1:23, sabi niya, yabang pinanganak kayong muli. Binanggit ni Pedro, sabi niya sa kausap niya, kayo'y pinanganak na muli. Tapos binanggit na paano? Sabi niya, hindi sa binhing nasisira, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Kung iso-shortcut natin, sabi na paano daw tayo ipanganak ng muli? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa makapit, yung tubig doon sa John 3:5, palitan natin yung tubig, no? Dahil binanggit ni Jesus Christ. Yamang pinanganak kayo ng tubig, sabi niya, di ba? Palitan natin yung tubig. Yamang pinanganak kayo sa pamagitan ng salita. Sabi niya, ang tao'y ipapanganak ng tubig. Palitan natin yung tubig. Kasi yung yamang pinanganak kayo muli eh. Salita na Diyos. Sana sinabi ni Pedro rito, yamang pinanganak kayo muli ng tubig. Hindi naman yun ang sinabi eh. Sa makapit, ang nag-interpret doon sa sinabi ni Jesus Christ, yung kanyang mga apostol. Kuha niyo? Kasi hindi natin pwedeng interpret yung tubig. Sasabihin natin, hindi, literal na tubig po yan, pastor. Saan natin mababasa yun? Wala kayong mababasa ng gano'n. Na papanganak kayo sa espiritu o mapanganak ng muli ang puso, espiritu sa tubig. Kaya nakalagay dito ay yamang pinanganak kayong muli sa pamagitan ng salita. Kaya sumagot si Jesus, yun ang sabi niya, katotohanan, dalawang beses na sinabi yung katotohanan. Sinasabi ko sa iyo, ang tao'y ipapanganak ng salita ng Diyos para makapasok siya sa kaharian ng Diyos. Kaya salita ng Diyos po yung tubig, no? Hindi po yan literal. Sa Bible, parang yung binhi, figurative lang. Inihahalin tulad. Kasi yung tubig kasi naguhugas ng katawan. Pero yung espiritu, hindi mo mahugasan ng tubig yun. Ang makakahugas doon, dahil figurative lang, inihalin tulad, ang salita ng Diyos ang maghuhugas sa akin, sa puso. Kaya, hindi pwedeng bautismo sa tubig. Kasi literal yung tubig doon sa bautismo eh. Lulubog ka, ibig sabihin. Kaya hindi nagpapaborn again yung salitang bautismo sa tubig. Ang nagpapaborn again ay yung salita ng Diyos. Ngayon, sabi sa Bible, 2 o 3 ang saksi, ang salita ay pinatototohanan. Si Pedro yung testigo natin na nagsabi na yung sinabi ni Jesus Christ na tubig, salita ng Diyos. Ngayon, inulit siya ni Santiago. Si Santiago naman ang saksi natin. Sabi niya, sa kanyang sariling kalooban, sa kalooban daw ng Diyos, sa kanyang sariling kalooban, sabi niya, kanya tayong ipinanganak sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Ito naman ang ginamit ni Santiago, salita ng katotohanan. Di dalawa na yung testigo.
na ang nagpapanganak sa atin sa Espiritu ay salita ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin na nagpapaborn again sa iyo, tubig. So, yun ngayon yung turo ng ibang mga churches. Kaya di ba sabi doon sa ating churches, Lord Jesus Christ, knowing the truth, alamin mo yung katotohanan. Sabi ng ibang church, tungkol sa born again, ang nagpapaborn again daw ay tubig, literal. Isa na dyan nga ang Katoliko. Kaya winiwisikan yung bata. Ngayon, pag wala sa Biblia, bawal yun eh. Bawal. Pag gumagawa ka ng labas sa Biblia, bawal yun. Pag gumigit ka dito sa nakasulat, kung sinabi ng Biblia na nagpapaborn again ay Word of God, wala nang ibang paraan para mag-born again ang tao. Wala na. Wala. Hindi ka pwede mag-invento. O sige, pasok kayo sa church namin, sa loob, mag-born again ka. Kaya nga nakakalungkot, maraming born again na nasa iglesia na hindi born again. Ay, ibig sabihin, maraming tao na nasa loob ng church pero hindi born again. Pwede yun eh. Kasi hindi ka naman nakakarinig ng salita ng katotohanan. Binanggit ni Santiago, sabi niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan ka ma-born again. Hindi naman sinabing salita lang. Salita ng katotohanan. Yun ang maghuhugas sa'yo. No? Kaya, ibig sabihin, yun lang ang paraan. No? Hindi, ginawa mo, wisik, sinunod mo yung pananampalataya ng iba na wala sa Biblia. Bawal po yun sa Biblia. Tapos nilinaw na po yan ni Pablo. Nilinaw na yan. Tingnan nyo, basahin natin. Ano kaya ang interpretasyon din ni Pablo tungkol sa kapanganakang muli? Ano ang nagpapaborn again? So sabi niya, ang iglesia daw pababanalin. Kasi tuloy ko sa 25 muna bago ko basahin ng 26. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Iglesia yung kausap, di ba ba? Binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Binigay daw ni Kristo ang kanyang sarili dahil sa iglesia. Ang kausap ni Pablo, iglesia. Bakit ko binanggit yun? Ulitin natin ha. Upang kanyang pagkabanalin ito. Sino ang pababanalin? Yung iglesia. Paano pababanalin? Nanililis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig. Yun, na may salita. Yun po yung nakalagay. Hindi ko po in-invento yun. Yun lang po yung nakalagay sa Bible. Sabi niya, sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Ano ngayon yung tubig? Yan, salita. Sabi niya, tubig na may salita. Pwede bang magkaroon ng tubig yung salita? Hindi. Ha? Kaya yung, kaya ko po sinabi yun, yung tubig kasi, yung alin tulad saan? Salita. Hindi sinasabi tubig na may salita. Wala naman kasi tubig na may salita. Kaya ang biro nila, di ba? Yung utang ko, lista mo muna sa tubig. Malilista mo ba sa tubig yung salita? Ha? Sa makapit, hindi sinasabi ni Pablo dito na tubig may salita. Okay, no. Kasi yun yung binanggit, baka mamaya basahin yun. Ililinis sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Hindi na sinasabi yung tubig may salita. Di po ba? Hindi ganun yun. Kundi, yung tubig ay figurative, inalutulad doon sa salita. Kasi pagka sinabi mo, ibig sabihin kasi yung utang ko, lista mo muna sa tubig. Siyempre, pag naglista ka ng salita sa tubig, hindi mo na masusulat. Hindi mo masusulat. Kaya ang punto ko dito, hindi pwedeng sabihin ni Pablo na yung tubig may salita. Diba? Ano ang ibig sabihin ni Pablo doon? Yung tubig kasi, ang ibig sabihin nun, simboliko o tumitipo sa salita ng Diyos. Kasi alam ko po, salita ng Diyos, maraming simbolo yan. Ang simbolo ng salita ng Diyos, binanggit ni Pedro, ano pinanganak kayo, hindi sa binhing nasisira.
Yung binhi kasi pwede rin ihalin tulad sa salita. Kasi yung binhi, tinatanim. Yung salita ng Diyos, tinatanim din po yun. Saan tinatanim yung binhi? Sa lupa. Pero yung salita, saan tinatanim? Sa puso. Sa puso. Kaya hinahalin tulad lang. Pero hindi sinasabi doon ni Pablo, ay yung tubig may salita yan eh. Mamaya, ganun po yung inyong mabasa. Kaya pagkakaintindi. Mali na po yun. Kaya kung i-analyze natin, hindi pwede talagang magkaroon ng tubig ng salita. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ na ang tao ipapanganak ng tubig at ng Espiritu, makakapasok siya sa kaharian ng Diyos. Tubig po bang literal yun? Hindi. Yun, ang sabi, ayon doon sa tatlong saksi natin, ayon doon sa tatlong saksi natin, yung tubig ay salita ng Diyos. Yun ang nagpapagod. Sa Titus, tignan natin sa Tito. Kasi, baka mamaya, kaya nga, tignan nyo yung ating layunin lagi, no? Yung maparinig natin kung ano ba talaga yung katotohanan ng aral ng Biblia. Kasi meron kayong makakausap, no? Na mga miyembro ng ibang church na para daw ma-born again ka, magpabautismo ka sa tubig. Kasi pag may alam ka na, hindi ka na magpapabautismo sa tubig, di naman yun na magpapaborn again eh. Ang bautismo sa tubig, pagkatapos mo ma-born again. Pagkatapos ma-born again, gusto mo na magpabautismo sa tubig dahil sumasampalataya ka na kay Kristo, susunod yung bautismo sa tubig. Pero hindi ibig sabihin, sige, bautismohan mo na ako sa tubig para ako ma-born again. Hindi po yun, no? Titus 3:5. Ito, tignan natin. Yun. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Yun, niligtas daw tayo sa pamagitan ng paghuhugas. Tapos binanggit ni Pablo kanina, Ephesians 25, na ang tubig, paghuhugas na may salita. Makatid, ano talaga ang naghuhugas ng ating Espiritu? Yung salita na. Tapos, sa John 17:17, inulit po ni Juan yan. Sabi ni Juan, ito po ang nagpapaborn again. Ano po, sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ano nagpapabanal? Salita ang katotohanan. Kaya paano tayo ma-born again, mapabanal? Sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Kaya ito ngayon yung magpapaborn again sa atin, salita. Kaya nga yung salita ng Diyos, salita ni Kristo, yun ay nagpapaborn again. Hindi po yung 10 utos. Kasi baka mamaya 10 utos na naman kayo. Hindi po yun ang nagpapaborn again. Yung 10 utos ay sa Israel yun. Ngayon, sa salita ni Kristo tayo maboborn again. Hindi doon sa 10 utos. Kasi alam niyo, salitang born again, pinula yan ni Ezekiel. Sabi niya, bibigyan kayo ng Diyos ng bagong puso. Yung matigas ninyong puso ay magiging malambot. Ngayon, natupad po yan sa panahon ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, sa pamagitan ng salita ni Kristo, tayo po ay maipapanganak na muli. Kaya nga sa John 1, tignan natin sa John 1. Ingat ko po ito, no? John 1, so, sabi niya, John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatibagay sa mga nananampalataya sa kanyang pangalan. 17, na mga pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Yun, sabi niya, tayo daw ay naging anak ng mga Diyos. Tapos sabi niya, tayo ay pinanganak hindi raw sa dugo,
Sa laman. Kasi sa laman niya, yung kapanakan ng anak, ng mga magulang, sa laman yon. Kaya sabi, hindi daw tayo pinanganak sa dugo, hindi sa kalooban ng laman. Kundi hindi rin sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Tayo raw ay pinanganak ng Diyos. Ngayon, paano tayo ipapanganak ng Diyos? Bautismo sa tubig? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos tayo mapapanganak. Hindi po yung magmiyembro sa church. Kahit magmiyembro ka sa church, pwedeng hindi ka born again. Kasi hindi ka nakakarinig ng salita ng katotohanan. Kaya, mahalaga po itong born again. No? Hindi po yan nalalaos. Kasi ang born again ay ipapanganak ng muli yung ating espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hindi po yan pangalan ng iglesia. No? Hindi po yan pangalan ng iglesia. Kasi bisa, akala nila, anong pangalan ng iglesia nyo? Born again. Hindi yan ang pangalan ng iglesia. Yan ay karanasang mangyayari sa tao. No, kailangan siyang makaranas ng tinatawag na kapanganakang muli. No, kailangan siyang born again. Kaya mahalaga na tayo nakakapakinig ng salita ng katotohanan. No? Yung isa kasi sabi nila, laos na raw yung born again. Hindi nalalaos ang born again. Tapos sabi naman ng iba, nung pumutok yung salitang born again, may bagong usong reliyon na naman. So, akala nila, reliyon yung born again. Hindi. Sabi nila, bagong uso na naman yung born again. Meron naman bagong uso reliyon, born again. Hindi po yung bagong uso. Matagal na po yan sinabi ni Kristo sa John 3:3. Sabi niya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban ang panganak na muli ay hindi makakakita ng kaharian ng Diyos. Kaya, isa sa iglesia ni Kristo, di ba? Baka sasabihin ng iglesia sa inyo ni Kristo, pag miyembro kayo sa amin, ligtas kayo. Hindi nga yun na nagpapaligtas. Ang magmiyembro sa iglesia ni Kristo. Ang nagpapaligtas ay born again. Yun ang magliligtas. Hugasan yung puso natin. Kahit na magmiyembro ka sa isang church, hindi yun ang kaligtasan. Kailangan daw, papasukan mong pangalan, iglesia ni Kristo. Kung hindi raw, di kaligtas. Ngayon, ibig sabihin, ang mahalaga dito ay, ano man yung pangalan ng church, no? Pero ikaw ay na-born again sa salita ng Diyos. Yun yung mahalaga. No? Kung alam yun na yung naipangalan mo. Hindi mo naman pwedeng palitan na yun eh. No? Yun na, papalitan mo pa ba? Ang mahalaga, anumang, halimbawa, nasa Romano Katoliko ka. Ang tanong, born again ka ba? Baka hindi. Ang mahirap yun. Kasi nga, doon pa lang sa sinunod na salita ng Diyos, nagkamali na sila eh. Kaya hindi ibig sabihin, Romano Katoliko, born again. Pwedeng Romano Katoliko sila, pero hindi sila born again. Kaya mahalaga, ma-born again. Yun yung ano. Kasi, ang daming ano yan eh. Ang daming paniniwalang mali eh. Sasabihin nila, kasi maliligtas ka, 10 utos, sundin mo. Hindi nga, yun eh, sa Israel yun, dahil wala namang born again sa lumang tipan eh. Walang born again sa lumang tipan. Si Adan, hindi born again. Walang born again doon. Sa lumang tipan ng Israel, hindi din born again. Ang born again, sa panahon natin ngayon, nung dumating si Kristo, 2,000 taon na nakakaraan, doon na nag-umpisa ang born again. Kaya doon pa lang sa John 3:3. Kaya nga sabi ni Pablo, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ano yung naging bagong nilalang? Kasi yun, hindi naman yung katawan eh. No? Ano ba nagiging bagong nilalang? Sabi nila kasi ganito, bagong nilalang, wala na raw yung kasalanan mo nung nakaraan. Yung, diba, kung lasinggero ka, nagsusugal ka, di na wala na nga yun. Pero nagkakasala ka pa rin eh.
Ngayon, nagkakasala tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba tayo born again? Born again. Meron lang tayong pinangahawakan salita ng Diyos. Sabi, ipapahayag mo yung kasalanan. Pero pag pinahayag mo sa Diyos ang kasalanan mo, born again ka pa rin. No, hindi nagbabago yun kasi nakakarinig ka na ng salita ng katotohanan. Born again ka pa rin. No? Hindi yung, kala nila, ang dating bagay nagsilipas na. Ano yung lumipas doon? Alam mo kung ano lumipas doon? Kasi ang puso dati madumi. Ano, ganyan. Wala pa si Kristo. Di madumi. Ang Israel no, maghahandog ng hayop. Pero yung puso nila madumi. Matigas. Kaya nga sabi sa hula, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Kaya nga walang born again noon sa Israel. Ngayon, nagiging napapatawad ang kanilang kasalanan pag naghandog ng hayop, dugo ng hayop. Ngayon, sa panahon ngayon, dugo ni Kristo ang inandog. Pag naniwala ka, yung sin mo, yun na. Yung sin, yung kasalanan, mawawala. Ayun, mawawala yung kasalanan. Dahil sa dugo ni Kristo. Tapos pag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, huhugasan balik yung puso. Kaya paghugas ng kasalanan, nakakagawa pa rin naman tayo ng kasalanan paghingi mo ng tawad, kaya ulit, bagong nilalang ka. Kasi ang nagiging bagong nilalang, siyempre ito, yung espiritu. Hindi naman nagiging bagong nilalang yung katawan Yung katawan. Kaya ang tanong, ano yung nagiging bagong nilalang? Yung espiritu. Hindi po yung katawan. Kung ikaw dati, hindi ka pa born again, yung mata mo itim na, hanggang ngayon, mata mo itim pa rin. Wala nabago sa katawan pag na-born again tayo. Ang nababago ay puso kasi nahuhugasan ng salita ng Diyos. Yung kasalanan ng nakaraan, wala na. Pero, sa paghugas ng tubig na may salita, nababago, napapabanal yung iglesia. Kaya yun yung magpapaborn again. No? Yung tinatawag na pakikinig at pag-aaral ng salita ng katotohanan o salita ng Diyos. Kaya, knowing the truth, ano po ba ang sabi ng Biblia? Ang born again ba ay, nagpapaborn again ba ay bautismo sa tubig o literal na tubig? Hindi po yun. Ang nagpapaborn again ay salita ng Diyos. At sa umagang ito, salamat sa Diyos, meron po tayong ngayon natutunan at purihin po. Meron kayong question? Meron kayong tanong? Sige, magtanong lang kayo. Sige, okay. May bago ba yung nalagdasa?